Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang inyong lingkod, si Freddy, at sa YouTube at Filipinos America Vlog YouTube channel. And if you haven't subscribed to my channel, please press the red button below so you could subscribe to my channel, and it's all free and I really appreciate it. Now regarding the topic for today, I'm going to ask you to give me some favor, to give me a big likes and make some comment, whether in Filipino or in English, okay? And at the same time, you could share this video to your friends, benefactors, family circle, or within your community or barangay there in the Philippines, okay? Para tayo ay magkatulong-tulong, at ito ay ang ibibigay ko sa inyo ay para sa iikaunlad ng ating bayan Pilipinas dyan sa Maynila or sa Magdako ng Pilipinas. Okay? Ang aking topic for today is ang source ko ay ang UNTV. Hindi ko lang pwede pakita sa inyo, kundi iparirinig ko lang sa inyo, at ito ay istasyon ng gobyerno na gusto kong iparinig sa inyo, at ako ay gagawa ng komentaryo. Ito ay regarding the tumataas na public approval sa ICC investigation, at yung mga drug-related killings sa Duterte administration. Talagang malaki ang pagtaas ayon sa survey ng Social Weather. Okay? So, yan po. Ito po, umpisahan po natin. 2023 survey ng Social Weather Stations o SWS, lumabas na 25% ang matindi ang pagsang-ayon na dapat imbestigahan ng ICC ang drug-related killings. 28% naman ang somewhat approve o medyo sang-ayon. Mas mataas ito kumpara sa March 2023 survey. Batay sa Makabayan Bloc lawmakers, malinaw ang pulso ng bayan sa issue. Ibig sabihin po, nag-iiba na ho ang pulso ng masa tungkol sa investigasyon ng ICC dyan sa Pilipinas. Talaga naman totoo pong marami pong napatay na mga inosenteng sibilyan nung panahon ng 6-year term ni Rodrigo Roa Duterte, na nagdulot sa atin ng maraming kaaway sa buong mundo, dahil inaway ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ang lahat ng bansa na tumutuligsa diyan sa Pilipinas nung kanyang kapanahonon upang ilabanan ang droga sa maling paraan. Hindi po kasi dapat ganyan ang ginawa ng Pangulo. Hindi po siya nakinig sa kanyang mga advisor. Hindi katulad po ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakita po niyo ilang bilyon piso ang sinunog ng PDEA, Combined Forces ng PDEA, PNP at NBI. Nakita niyo po, kailan lang, bilyon halaga ng droga ang nakulumbat at inilagay sa incinerator upang sunugin sa gitna ng maraming testigo na nakita nila talagang sinunog sa incinerator. Ayan po ang kampanya ng gobyerno sa pag-iwas sa droga, sa masamang dulot niyan ay ipinapakita ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Yan po. At ang nangyayari dahil ginagawa niya yan, binabalikan siya ng mga pro-Duterte, ng mga ginagawa siya ng mga chismis o anumang bagay na hindi namang totoo at walang patunay na ebidensya o testigo sa ginagawa nila na hindi po naaayon sa batas. Okay? Okay? Dahil sa ganitong survey na tumaas ang interesado ang mga tao upang ituloy ang pag-iimbestiga sa nangyaring drug killing without due process during the term of President Rodrigo Roa Duterte. Ay dapat lang
na pahintulutan ng opisyal ng Philippine National Police ang hingi ng masa na tuloy-tuloy na paimbestigahan talaga ang may kasalanan. Si Rodrigo Roa Duterte dapat niyang panugutin. Isipin na lang nyo, ang mga napatay noong araw ay mga paslit, mga infant, mga bata na umaabot sa 101. Isipin nyo, mga batang nakatsinelas na tinamaan ng bala, na walang pakundangan na maril, ang riding in tandem, ang mga pulis na naglalagay ng nagtanim bala o tanim baril sa mga napatay nila at sasabihin nilang lumaban. Isipin nyo, ganyan katindi. At ang mga drug addict ay pinapatay nung araw. Hindi binibigyan ng pagkakataon upang magbagong buhay. Kaya nga dyan lumalabas ang ating Department of Education. Ay, ito ang kanilang pamamaraan upang palawakin ang kaalaman ng mga tao sa droga. At at the same time, improve the quality of education through DepEd, kasi sila po ang pundasyon, ang DepEd. At ang SHED naman ay para yung quality, no? Improve lalo natin yung quality para naman pagdating ng pagiging graduate ng ating mga kabataan, hindi sila magmumukhang kawawa. Kaya ang aking anak nga, pinipilit ko, pinupush through ko. Binibigyan ko ng lahat ng sponsorship. Hindi ko na hinaayaan kasi kung wala mag-i-sponsor, sino mag-i-sponsor? Hindi yung mga magulang. Yan o, dapat. Sa isang pamilya, para umangat, ay kailangan magtulong-tulong. Kung nakikita niyong mahina ang inyong isang miyembro ng pamilya, kailangan i-push through natin sila upang umangat. Huwag kayong maniwala na pagiging mahirap ay permanente. Nasa sa inyo yan. Hindi nakukuha yan ng isang tao sa isang pamilya. Nakukuha yan sa pagtutulungan, pagpupush through, kahit hindi pinansyal. Yung ipupush nyo lang na ang isang tao ay para umangat. At ito magkakaroon ng self-confidence. At huwag ko kayong maniwala sa sinasabi ng iba na ako ay Pilipino, ba't hindi ako magsasalita ng English? Dapat alaman, we should know by heart that if you are fluent in English, although it is a second language, you are not expected to be instantly fluent, and you could do it only on a daily practice. Daily practice ang kailangan. The more you talk, the better. Okay? Diyan tayo napunta, no? Ngayon, sa pamamagitan ng edukasyon ay katulad dito sa Amerika, we could still make something out of those result of drugs in a certain people, on a certain person, most especially the young generation. Kailangan lang po natin hindi yan makukuha ng overnight. You cannot do it. You cannot trade it. It is ang ugat ng droga ay nasisira ang utak usually. Pero yan ay gumagaling. At hindi, kunyari, gumaling, nanggaling sa drug rehabilitation. It is not yet done. Kailangan, it is a continuous process. It is a continuous follow-up regarding the case. At ang social worker should do the job of seeing to it that the one that graduated from drug rehabilitation should continue its process for long years, maybe even up to 10 years. Properly guided yan. Ang tawag dyan ay what? Parang consultant ka. You're consultant. You're trying to make a certain person do its job to its maximum. Kasi meron dyan mga drug addict na talagang matatalino at maaari pang pakinabangan ng gobyerno. Okay? So, mali ang sinasabi at kaisipan ng mga itong si Rodrigo Roa Duterte. Tingnan mo nyo ang nangyari sa kanya ngayon. Under pressure siya.
For what? For drugs by ICC, and at the same time for being selfish, no? Kaya siya ay magtatayo ng Republic of Mindanao. It's for selfish interest only, selfish interest. Kaya niya ginagawa, at pro-China siya. Noon, hindi niya na ipanalo na ang mga Pilipino ay pumunta at makilahok at maging pro-China. Kasi 92% ng SWS survey ang nagpapatunay na ang mga Pilipino ay pro-America. Okay? Sila nga rin ngayon ang nagpapatunay, ang SWS, na ang Filipino awareness na dapat manugot si Rodrigo Roa Duterte ay siyang nagbibigay ng data sa atin upang ang karamihan sa mga Pilipino ay umaayon sa ICC, na kaya dapat imbestigahan itong si Rodrigo Roa Duterte upang siya ay makulong. At pangalawa, sedition na charges ng gobyerno should be pushed through, at mali ang ginagawa ng ating Philippine National Police na nananindigan na hindi raw pairalin ang batas dyan sa Pilipinas. Kasi ang Department of Justice ay nagkulang at ayaw kung dapat na may hustisya dyan sa Pilipinas, ang Department of Justice ay dapat nang kumilos upang simulan na usigin ang dating presidente sa kanyang mga nagawang kasalanan at iba pang mga gumawa ng kasalanan, upang marami ang napatay during the term of Rodrigo Roa Duterte. Sang-ayon po ba kayo? Isulat po nyo sa inyong mga comment kung ano po ang inyong pakiramdam. Nararapat na ba na talagang ang ICC papasukin at bigyan ng gobyerno ng filing of charges of sedition to Rodrigo Roa Duterte? Okay? Siya po ay talagang nagkasala, at wag po tayong padala sa mga at tinatawag natin na yung emotion. Hindi tayo dapat umasa sa emotion. We should study first. We should know how to study. We should know how to evaluate. We should know how to make an assessment on a certain issue, like itong nangyari sa ating bayan. Nalugmok tayo sa kahirapan dahil sa maling pamamalakad ni Rodrigo Roa Duterte. At siya ay pinagtatanggol pa ni, kita nyo, ito ay pinagtatanggol siya ni Atty. Harry Roque, na marami raw mag-aalsa pag si Duterte ay kinulong. Marami raw mag-aalsa. Pero ang survey, SWS survey, ay nagpapatunay na marami ang mga Pilipino na alerto na pag-isip-isipan nila mali ang kanilang pagkakala kay Rodrigo Roa Duterte na ito ay bayani. Hindi po siya bayani, kundi inilugmok niya ang Pilipinas sa kahirapan. Okay? Ito na po yung lingkod, Freddy. In God we trust, never hold your peace. Okay? See you in my next vlog on Maharlika.